Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon at muli ho, magandang gabi sa bawat isa. At tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na habag biyaya sa atin, sa kanyang pagsusustento, hindi lamang ng ating pisikal na lakas o material na mga pangangailangan, kundi lalo na ang ating hong spiritual na pamumuhay. Ano po? Sabi ng salita ng Diyos, we are kept by the power of God. So, purihin ng Diyos sa kanyang pag-iingat, purihin ng Diyos sa kanyang kahabagan at biyaya at patuloy na pagkilos sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Welcome po sa ating time in the Word, and tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral ng doctrines of the doctrine of salvation. At ating pinag-aaralan ito, napakadakilang kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, at as we have seen sa mga early part ng ating lessons ay kalooban ng Diyos, gusto ng Diyos na tayo ay lumalim pa sa pagkaunawa, and we are currently tackling ang isa sa pinaka-controversial na doktrina pagdating sa kaligtasan. Walang iba kung hindi ang pagpili o paghirang ng Panginoon, and we are going through it purposefully, slowly. Sinasadya nating marahan, and hopefully nagiging malinaw. And I'm waiting na sa comment sections or sakali mang may mag-direct message sa akin na merong magtanong, pero so far ay walang nagtatanong. I hope ay yung kawalan ng mga tanong ay hindi dahil walang naintindihan, kundi hopefully nagiging malinaw. So gusto ko i-encourage kung sakali nga may mga katanungan ay pwede nyo kong i-comment or i-send ho sa akin directly. Lord willing, pwede nating i-feature yung tanong na yon para din sa maaari yung tanong ng isa ay tanong ng iba. So sasagutin natin online hopefully sa ating next time na time in the Word para din ho makatulong sa pagkaunawa ko ng iba. So tingnan ho natin. Pero bago ho tayo dumako sa ating pag-aaral ngayong gabi, ilan ho muna mga reminders and announcements. Today is Friday. We will also have our online prayer meeting 7:15 p.m. Maya-maya po yan. So atin hong pinapaalalahanan ang mga kapatiran din sa JCBC. Ito po ay ating obligasyon na magkasama-sama, manananginan sa isa't isa. So hopefully mamaya ho ay magkasama-sama tayo sa online prayer meeting po natin. And then also sa biyaya ng Panginoon, I have been cleared by the DILG. Ako po ay cleared na. So salamat sa Panginoon, wala nang anumang sintomas. Kundi po ang aming anak na si Tini. Ang natili ho na uncleared ay ang aking pong asawa na Sister Jonah. May konti pa ho siyang ubo, konting-konti na lang. So in the next few days, we're looking forward na ma-cleared na rin po siya at maaaring na po siyang lumabas. So that being said, Lord willing, I'm looking forward this coming Sunday na makasama ho kayo sa pagsamba. So nawa ay magkaroon ng peace of mind, cleared ho tayo sa mga pag-aaral at hindi na ho nakakahawa at okay na ho at wala na po sintomas. So we'll be having a gathering and I will be with you this coming Sunday. So pag-pray ho natin yan, pag-pray natin yung gawain, pag-pray ho natin yung mga ministeryo, lalo na ng salita ng Panginoon, and natin hong pinapaalalahan ng mga kapatiran as we come to church, panatilihin pa rin natin yung ating mga health safety protocols, face mask, face shield, at physical distancing. So yung mga bagay po na yon ay ipagpatuloy po natin. Again, we are rejoicing with the Reyes family na wala na rin sa quarantine si Brother Robert Reyes, gab din si Kuya Dave Reyes. So we praise God for an answered prayer. Patuloy din natin ipag-pray ang Kupol family. Nung nakaraang prayer meeting, nakasama natin sila at hindi ganun kaganda
ang kalusugan nila, halos buong pamilya. So let's be praying for them. And again, kung merong mga prayer requests ay atin pong hinihikayat na inyong i-send para atin pong maipanalangin ang isa't isa. Okay, so yun po ang ating mga reminders and announcements. So I'm looking forward, na-miss ko po kayo ng 2 Sunday. So I'm looking forward na makasama ko kayo this coming Sunday. So tayo po ngayon ay dumako sa isang sandali ng panalangin bago tayo po pumunta sa ating mga pag-aaral ngayong gabing ito. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong katapatan, sa iyong biyaya, sa iyong pagmamahal. Una o Diyos, ito ay aming naranasan sa dakilang paraan sa pamamagitan ng iyong pagliligtas sa amin. Panginoon, kagaya ng aming napag-aralan ng mga nakaraan, bago pa itatag ang sanlibutan, pinili mo na kami para sa iyong sarili. Salamat po, O Diyos. At sa tamang kapanahunan na iyong itinakda, iyong isinugo ang bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus, nagkatawang tao, upang bayaran ang aming mga kasalanan sa krus at muling nabuhay, upang kami ay mabihisan ng perpektong katuwiran. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa napakadakilang kaligtasan. And Lord, as you have commanded us na lalo pang lumalim sa pagkakilala, sa pagkaunawa patungkol sa aming Panginoong Hesus, sa kaligtasan na iyong ginawa para sa amin. Tulungan mo nawa kami sa aming pag-aaral ngayon. Una, O Diyos, bigyan mo kami ng bukas na puso at isipan. Tulungan mo po ako bilang tagapagturo at ang bawat isang makikinig. Pangalawa, Panginoon, ay ito'y lalong magtulak sa amin sa mas seryoso na buhay ng Kristiyano, buhay kabanalan. At nawa, Panginoon, ikaw rin po ang mag-ingat sa amin. Naroon ang paalala ng iyong salita na tunay ang karunungan ay maaari magpayabang. Tulungan mo kaming maging mapagbantay sa bagay po na ito. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala laban sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na maging masipag na labanan, patayin ang mga nakatahan pang kasalanan sa amin. At nawa sa lahat ng ito, O Diyos, ikaw lamang ang maitaas, ang iyong biyaya na tunay na sumagana sa amin ay patuloy na maluwalhati. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So dumako ho tayo sa ating pinaka-lesson. Medyo marami-rami ho tayo mga bagay na pag-aaralan ngayong gabi ho ito, and hopefully ay ma-cover ho natin lahat. So this is our lesson number 11 and part 3 ng ating pag-aaral patungkol sa doctrine of salvation. Again, ini-encourage ko ho kung mayroong mga magiging tanong ay pwede nyo hong i-direct message or i-comment nyo ho. At Lord willing, paglilingkod ho natin yan is either tumugon ako sa inyong direct message or atin hong sasagutin sa susunod nating time in the Word. So atin hong ma-reviewing mabilis ang ating kaligtasan nakatungtong sa katotohanan ng ating union, ang pakikipag-isa kay Kristo. Pinag-aralan din natin ang katotohanan sa ngayon sa Biblia na ang tao ay tinatawag na totally depraved or radical depravity, na ang pinapatungkulan nito sa definition natin dahil sa pagkahulog sa kasalanan ni Adan at ni Eva, lahat ng mga henerasyon na lumabas kay Adan at Eva, and that includes all of humanity, ay apektado ng kasalanan, morally corrupt, enslaved to sin, in enmity with God, nakikipag-alit laban sa Panginoon, so hindi neutral kung hindi laban agad sa Diyos, at walang kayang gawin para bigyang kaluguran ng Panginoon, at walang kakayahan sa ganang kanyang sarili na lumapit kay Kristo upang o sumampalataya kay Kristo upang maligtas. Hindi kaya ng tao sapagkat siya ay apektado ng kasalanan sa kanyang kabuuan. Ang kanyang puso, isip, ang kanyang affection or desire ay affected ng kasalanan. Dinescribe ng salita ng Diyos ang tao bilang alipin at patay sa kasalanan. So ito yung larawan ng taong makasalanan sa Biblia. He is totally, in his totality, ay apektado ng
kasalanan. So pag sinabi natin ang isang tao ay makasalanan, sana maaalala natin itong kabuuan ng ibig sabihin na ito. Hindi lang basta nag-commit siya ng mga kasalanan, do kasama yun, pero sa kanyang kabuuan, siya ay makasalanan at kontra, laban, rebelde sa Panginoon at ayaw sa Panginoon. Ano yung mga implikasyon ng total depravity? Sa ganitong estado, ang tao ay rebelde at hostile laban sa Panginoon. Ang tao ay hindi kayang baguhin ang kanyang sarili. Ang taong makasalanan ay hindi kayang bigyang lugod ang Panginoon. And then lastly, ang taong makasalanan ay ayaw at hindi kayang lumapit kay Kristo. I hope that is well established already at maliwanag ito sa salita ng Panginoon. Sabi nga ng 1 Corinthians 2:14, but the natural man, that is the unsaved man, receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. And then sa John 6 verse 65, ang sabi mismo ni Jesus, that no man can come unto me. Walang tao na kayang lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. And that word can speaks of ability or capacity. Walang taong may abilidad o walang taong may kapasidad na lumapit kay Kristo. At yung paglapit kay Kristo na tinutukoy dito sa talatang ito is not to be in a physically close proximity sa ating Panginoong Yesus. Hindi yun, hindi geographical location ang binibigyang pansin, kung hindi yung paglapit kay Kristo ay ibig sabihin yung pagsampalataya sa Kanya. And this is Jesus' statement patungkol sa kalahatan ng tao. Walang exemption dito. No man can come unto me. Pero salamat sa Diyos, hindi doon natapos ang sinaysay ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, except it were given unto him of my Father. So there is an exemption. So walang taong maaari at walang taong may kakayahan na lumapit kay Kristo, pero may exemption. Nasaan ang exemption? Except it were given unto him of my Father. At narito ang point. It will take the miraculous and sovereign working of God for the sinner to come to Christ for salvation. So, narito ang katotohanan. Walang taong may kakayahang lumapit kay Kristo, pero narito rin ang katotohanan kung ikaw ay sumampalataya na kay Jesus, kung ikaw ay Kristiyano na, ikaw ay lumapit na nga kay Kristo. So, paano nangyari yon, Brother Paul? Hindi kaya ng tao, pero ako ay lumapit kay Kristo, ako'y sumampalataya. Well, hindi ito dahil na-overcome natin sa ating sarili. No, sang-ayon kay Jesus, it was given unto us of the Father. So it is something na outside of us, na ibinigay sa atin. Hindi ito galing sa ating sarili, hindi ito galing sa ating sariling kakayahan. Kung hindi ang Diyos ay gumawa, merong mamirakulo at soberanong gawa ng Panginoon kung kaya tayo ay nakalapit at nanampalataya kay Kristo, and it is the same sa bawat isang maliligtas. So, ito ay soberanong gawa ng Panginoon. Well, pinag-aralan natin last time ang patungkol sa free will. Merong mga nagpaparatang na naniniwala ka pa lang ang tao ay ginawang robot. Kung ang Diyos ay soberano sa lahat ng bagay, edi robot na lang ang tao. Well, no. Ating kinikilala na ginawa tayo ng Diyos na may kaisipan, merong mga desires, at merong kalooban. We are not created as robots. Pero, atin ding kinikilala ang katotohanan at the same time na ang tao ay totally depraved. So, wag natin bibitawan yung isang katotohanan din na yun. Ang kanyang puso, isip, desire ay apektado ng kasalanan. Siya ay patay at alipin ng kasalanan. So, at ang tao ay hostile, that is against God, and he loves darkness rather than light. So, talagang ayaw ng tao sa Diyos. Ito yung larawan na pinipinta o pinapakita ng Biblia tungkol sa tao. At ang punto ay ito, in this condition, how will man exercise or how will
sinful fallen man exercise his free, sin-enslaved, and sin-affected will. At yun yung pinupunto ng maraming mga theologians. Yes, may free will, pero itong will na ito ay apektado ng kasalanan. Alipin ng kasalanan. So man is dead and enslaved to sin, therefore his will is free in that state. So hindi pwede na basta hindi tao makasalanan pero yung kanyang will ay malaya na no. Ang tao ay alipin sa kasalanan pero yung will niya, yung decision making niya ay malaya. Wala tayong masusumpungan ganun sa Biblia. Ang mano pang pinapakita ng Biblia, ang tao in his totality is affected by sin, even his very will. Kaya nga, ang mga conservative theologians ay nagkakaisa sa pagpananaw dito sa free will na ito, that it is free in bondage of sin. Para siyang may kalayaan pero nakakulong sa pagkakakulong niya, sa pagkakaalipin niya sa kasalanan, dun siya merong kalayaan. So ito ang biblical na pananaw sa quote-unquote free will. At sang-ayon nga sa Biblia, kapag in-exercise ng makasalanang tao itong will na ito, he loves darkness rather than light. Anong pipiliin ng makasalanang tao? Hindi nakakagulat kapag ang tao ay tumanggi kay Kristo. Hindi nakakagulat. Yun siya ang nakakagulat kapag ang isang tao ay tumanggap ng tunay kay Kristo. Yun ay kilos at gawa ng Panginoon. Hindi dahil sa tao. So, ating kinukonsidera natin yung patungkol sa kaligtasan. Kung dinesisyonan ng Diyos na iligtas ang lahat, meron siyang kapangyarihan at otoridad para gawin yun. Kung nagdesisyon ng Diyos na walang iligtas, siya ay mananatili na matuwid at hindi siya obligadong iligtas ang sinuman. Ano makikita natin sa Biblia? Siya ay nagdesisyon na pumili at magligtas ng ilan at hindi lahat, to the exclusion of others. Dito makikita pareho ang kanyang habag at ang kanyang hustisya o ang kanyang puot. So, as I have given the illustration, merong 1,000 dapat bitayin because they rebelled against the king. At mula dun sa 1,000 yun, pumili ng 100 na ipapardon yung king. Hindi lang basta pinardon, kung hindi inampon sa pamilya, sa royal family. So, again, yung 100 nakatanggap ng grace, yung 900 ay nakatanggap ng hustisya, pero walang tumanggap ng unfairness. So, yung paratang na unfair ang election, unfair. No. Sabi nga ho ni John MacArthur, pagdating sa kaligtasan, hindi mo gustong pag-usapan ng fairness. Why? Kung ibibigay ng Diyos yung fair, kung ibibigay ng Diyos yung justice, lahat tayo ay sa impyerno. You don't want to talk about fairness when it comes to salvation. We need grace, mercy. Yun ang pundasyon ng ating kaligtasan, hindi fairness. So ating kinonsidera, God's sovereign election unto salvation or tinatawag na unconditional election. Dinefine ito ni Louis Berkhof. Ito yung eternal act of God whereby He, in His sovereign good pleasure and on account of no foreseen merit in them, so hindi dahil may nakita na gagawin dun sa tao o may nakita something dun sa tao, no merit dun sa tao, ay pumili ng certain na mga makasalanan upang tumanggap ng kanyang biyaya at walang hanggang kaligtasan. Ang failure ng popular belief. Ano yung popular belief sa panahon natin ngayon? Baligtad. Ang popular belief, desisyon ng tao. Ang popular belief, ang nakasalalay ito sa kalooban ng tao at ang popular belief kaya ng tao. Kasalang kailangan niya lang magdesisyon. Pero ito ay
pumapalyang ikonsidera ang dalawang napakahalagang katotohanan sa ngayon sa Biblia. Una, pumapalya nitong ikonsidera ang katotohanan na ang tao ay patay, alipin sa kasalanan, or totally depraved. Pangalawa, ito'y pumapalyang ikonsidera ang katotohanan na ang Diyos ay soberano sa lahat ng bagay at siya'y soberano pagdating maging sa kaligtasan, as we have seen from the Word of God sa itong mga nakaraan nating pag-aaral. So, dito tayo natapos sa nakaraan, election or God's choosing in the Bible. Kinonsidera natin. At meron tayong 5 na tinignan na mga kategorya ng pagpili ng Panginoon. Una, kinonsidera natin ang national election. At malinaw, pinili niya ang Israel. Sa Isaiah 41 verse 8, ang sabi, "But thou, Israel, art my servant, Jacob, whom I have chosen." So God exercised His divine prerogative na pumili, and out of many nations, pinili niya ang Israel. Sabi niya sa ibang verse sa Isaiah, as we have studied last time, "Israel mine elect." Meron din occupational election. Narito si Bezalel, pinili ng Diyos. He called him by name para sa paggawa doon sa tabernakulo. So, occupational election. By the way, national election or occupational election, hindi necessarily ibig sabihin saved na agad. Hindi lahat ng Hudyo ay saved. Hindi lahat ng pinili ng Diyos para merong partikular na trabahong gawin ay saved. Hindi yun nangangahulugan na gano'n. Maaari, pero hindi lagi. Angelic election. Ang tinatawag sa 1 Timothy 5:21, elect angels. And then apostolic election. And dito rin sa apostolic election, may mga piniling maging mga apostol, pero hindi ibig sabihin at hindi naggagarantiya na sila ay ligtas na. Jesus answered them, "Have not I chosen you 12, and He chose them to be apostles, and one of you is a devil." So, unsaved, and that's none other than Judas. So, hindi naggagarantiya. Now, ano ang gusto kong makita natin dito? Ang scripture ay maliwanag na ang Diyos in all the time ay malayang ine-exercise ang kanyang divine prerogative of selecting or electing particular people groups or individuals for His specific purposes. Malaya siya at ine-exercise niya yung kanyang pagpili. Out of so many children of Jesse, pinili niya si David. He is the man after God's own heart. But hindi yung panganay na mas macho, mas maganda, mas matipuno. At hindi yun. Well, dahil ang pinili ng Panginoon, the man after God's own heart, yun yung gusto ng Panginoon, ay walang iba kung hindi si David. And here is our assertion. Because of this, malinaw sa Biblia ang pagpili ng Panginoon. So, all serious or true Bible student must believe in divine election. So, pag nakakausap kayo ng tao na, ay, hindi ako naniniwala sa election, kailangan i-clarify, what do you mean? Yung bang angelic election? Yung bang national election? Pero madalas, as we have said nakaraan, it is pertaining to salvific or soteriological election. Ito yung madalas na hindi pinaniwala. Hindi ako naniniwala na ang Diyos ay pumipili ng maliligtas. As we have seen sa Bible, maliwanag, Acts chapter 13, verse 48, "And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. And as many as were ordained to eternal life believed." Kung gaano kadami ang itinalaga, that's the Tagalog word, itinilaga sa buhay na walang hanggan, sila'y nanampalataya. So, nandun yung cause and effect. Why did they believe? Because they were ordained to eternal life. Who did believe? As many as were ordained to eternal life. So, bakit sila nanampalataya? Dahil itinalaga sila sa buhay na walang hanggan. Sino ang sumampalataya? Kung gaano karami lamang yung itinalaga para sa buhay na walang hanggan. So, again, as I've said, kailangan pumikit para hindi makita. Malinaw na ang Diyos ay may pinili, itinalaga para sa buhay na walang hanggan. At ano daw ang nangyayari? Ano daw ang nangyayari sa mga itinalaga na nanampalataya?
So kung ikaw ay mananampalataya na ni Kristo, di mo kailangan na pag-isipan, ako ba'y kasama sa mga pinili? If you are a believer, then you are among the chosen. By the way, as we have studied, ang mga mananampalataya sa Biblia ay mas madalas tinawag na elect. Mas madalas silang tinawag na elect kaysa sa Christian. They were called only one time Christian in biblical records. Pero madalas tinatawag silang elect. Romans 8:33, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. So, lahat ng pinapaging matuwid, diniklarang matuwid, lahat ng justified, God's elect, mga pinili ng Panginoon. Colossians 3:12, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. So again, malinaw kay Pablo, tinatawag niya ang mga Kristiyano as God's elect, the elect of God, mga hinirang, mga pinili ng Panginoon. And dito tayo natapos nung nakaraan, as I remember it, ang kinonsidera natin the time of election. Sa 2 Thessalonians 2:13, ang sabi, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath, kailan daw? From the beginning, chosen you to salvation. Mula pa nung pasimula, pinili na kayo ng Diyos. And by the way, isa pa nga ito sa mga text na talaga ang Diyos may mga pinili para maligtas. At kailan daw sila pinili? Hindi pinilit, pinili. Sila'y pinili pa from the beginning, bago pa ang pasimula. At meron pa sa Ephesians 1:3, ang sabi, verse 4, for the sake of time, according as He hath chosen us in Him, sang-ayon daw sa kanyang pagkapili sa atin kay Kristo Jesus, yung Him dyan ay si Jesus, in Him we are chosen in Christ, kailan? Before the foundation of the world. Bago pa itatag ang sanlibutan, even before Genesis 1:1. So from ang kataga ng mga theologian, from eternity past, God has already chosen yung kanyang mga ililigtas. Again, kailangan natin na i-disregard ang mga malilinaw na mga passages na ito to believe otherwise. Well, the basis of election. At ito pala tayo natapos last time. The basis of election. Saan ba nakabase? Anong basihan? Okay, Brother Paul, may pinipili ang Diyos para maligtas. Okay, Brother Paul, pinili sila bago pa itatagan sa libutan. Tama tanong, ano ang basihan? Saan ito nakatungtong? Baka mamaya naman ay merong qualifications na hinahanap si Lord, at kapag nakita niyo yung qualification na yon sa isang tao, pipiliin niya. Ganun nga ba? Ano? Walang sabi ho ng Ephesians 1 verse 5, having predestinated us unto the adoption of children. So itinalaga sa pagkaampon. By the way, maganda yung sinabi ng isang mangangaral, pag aampon, sino ang pipili? Yung aampon o yung aampunin? Ang pipili ng aampunin ay yung mag-aampon. Ano? So, again, that's just very clear. So, having predestinated us, tinalaga tayo sa pagkaampon ng mga anak sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa kanyang sarili. So, itinalaga tayo ng Diyos kay Kristo Jesus para maampon niya tayo para sa kanyang sarili. Itinalaga tayo ng Diyos para sa kanyang sarili. Namnamin natin yung katotohanan na yun. At ang sabi ng salita ng Panginoon, adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Sang-ayon sa mabuting kalooban ng Panginoon. So ang basihan ng pagpili ng Diyos ay yung kanyang mabuting kalooban. Ang basihan nito ay ang kalooban ng Diyos, hindi ang kalooban ng tao. At mamaya ho, as we will go to Romans chapter 9, Lord willing, ngayong gabi. At titingnan natin at mas hopefully, mas magiging malinaw ito na ang basihan talaga nito ay nasa Diyos, wala sa tao. So it is according to the good pleasure of His will. And verse 6, it is to the praise
of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the Beloved. Sa Ephesians 1 verse 11, inulit ito. In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to who? To what? To the purpose of Him. Sang-ayon sa kanyang purpose. Tayo daw ay itinalaga sang-ayon sa purpose, sang-ayon sa layunin ng Panginoon. Hindi sa layunin ng tao, hindi kalooban ng tao, kundi sang-ayon sa kalooban at layunin ng Panginoon. At sang-ayon, sabi ni Pablo, who worketh all things after the counsel of His own will. So again, malinaw din ulit dito na pagdating sa kaligtasan, ang Diyos ay malinaw na soberano. He worketh all things after the counsel of His own will. At in this very passage, ang pinaka-context is God's working, planning ng ating kaligtasan, yung pagkapili sa atin and everything that includes it. He worketh all things after the counsel of His own will. Kanyang sariling kalooban. Hindi kalooban ng anghel, hindi kalooban ng tao, kung hindi yung kanyang sariling kalooban. Anong punto? The clear basis of God's election, selection, or predestination unto salvation is His own will. Ang malinaw na basihan ng pagpili, paghirang, at pagtatalaga ng Panginoon sa ikaliligtas o sa kaligtasan ay ang kanyang sariling kalooban. Hindi kalooban ng iba, hindi kalooban ng sinuman, kung hindi yung kanyang sariling kalooban. Election, and this is one of the most important point na gusto kong makuha natin. This election unto salvation is based upon God's grace. Ito ay nakatungtong, ito ay nakabase sa biyaya ng Panginoon. And do we need to be reminded kung anong ibig sabihin ng grace? Grace is a very short definition, is unmerited favor, yung pabor, kabutihan ng Diyos na kung saan hindi tayo karapat-dapat, walang rason sa atin, walang rason sa tao. At dito nakatungtong yung kabutihan ng Diyos, na yung kabutihan ng Diyos nag-uugat sa kanyang sarili at hindi walang dahilan sa tao. Dito nakatungtong ang pagpili ng Panginoon. Ephesians 1:5, binasa natin kanina lamang. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace. Itong pagpili, itong paghihirang ng Panginoon na ito upang tayo maligtas, upang tayo ay makasama sa kanyang pamilya, ito ay mag-uuwi, magbibigay, magdudulot ng papuri sa kaluwalhatian ng kanyang biyaya. So ang tungtungan nito ay biyaya. So here is the challenge, any view of election na nagpapaging dapat sa tao finds merit in man, kaya siya pinili, absolutely destroys yung katotohanan na nakatungtong ang pagpili ng Diyos sa biyaya. At yung view, at actually isa itong puntong ito na talagang kumumbinsi sa akin, because before hindi ako naniniwala dito. Pero isa sa mga kumumbinsi sa akin na it highlights God's grace. It makes salvation talagang gracious in its entirety. Yung view na nakita ng Diyos yung gagawin ng tao, o tinignan ng Diyos, pipiliin niya ako. It finds merit sa tao. Nakita ko, pipiliin niya ako, kaya ko siya pipiliin. So, again, suddenly, it's not anymore gracious. Kasi may nakita ang Diyos sa tao. Pero hindi. Ang
tamang view, ang tungtungan ng election ay walang iba kung hindi ang biyaya ng Panginoon. It is to the praise of the glory of His grace. At ang tanging talagang mag-highlight ng biyaya ng Diyos ay ang paniniwala sa sovereign election. That is, ang Diyos, ang soberano, nasa Kanya ang karapatan at kapangyarihan. Siya ang pumili. In-exercise niya yung Kanyang kalooban at walang anumang merito na nakita sa tao. It is purely grace. So, election is based upon God's grace. Point, God's predestination of sinners to adoption is designed to exalt the graciousness of God. I hope yung ating yung ating paniniwala about election. The question is this, is it gracious? Yung bang paniniwala natin sa election ay nagtataas ng biyaya ng Diyos o nagtataas ng pagiging karapat-dapat ng tao? Dahil may nakita sa tao. Be it future, mayroon pa ring nakita sa tao. No, it is grace. Walang merito sa tao. Romans 11 verse 1. Kailangan natin simulan sa verse 1 para mas masundan natin yung sinasabi ni Pablo. Ang sabi niya sa verse 1, I say then that God cast away His people, that is Israel. God forbid. Hindi daw pwedeng sabihin na wala na, tapos na ang Diyos, wala na siyang dealing sa mga Hudyo. No, God forbid, for I also am an Israelite and of the seed of Abraham and of the tribe of Benjamin. Madaling salita, well, Hudyo ako, ligtas ako, so hindi pa niya kinakaila, hindi pa tapos ang Panginoon sa kanyang piniling bayan. God hath not cast away His people, which He foreknew. And we will go back to this verse when we study about that word for knowledge. His people which He foreknew. What ye not, what the scripture saith of Elias? Hindi nyo ba alam kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos ng Old Testament patungkol kay Elijah? How he maketh intercession to God against Israel, saying, verse 3, Lord, they have killed thy prophets and digged down thine altars, and I am left alone, and they seek my life. Lord, pinatay nila yung mga propeta mo, at sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosa. Lord, ako na lang ang natitira. Ako na lang. Ang tugon sa kanya ng Panginoon. But what saith the answer of God unto him? I have reserved to myself 7,000 men whom have not bowed the knee to the image of Baal. At gumawa ako ng konting word study do sa word na reserved is a verb and it's an active verb, meaning it is God the one doing the action. Siya mismo ang nag-reserve. Nagbukod ako. Ito yung sagot niya. Sabi ni Elijah, Lord, ako na lang ang natitira. Sabi ng Panginoon, Elijah, nagbukod ako ng 7,000 para sa akin. Ibinukod ko to. It is taken from 1 Kings 19, verse number 18. Ano nung sabi sa verse number 5, Romans 11? Even so, then, at this present time, also, there is a remnant according to the election of grace. So dito, ang view ni Pablo pagdating sa election, it is of grace. At maaaring sabihin, Brother Paul, ang tinutukoy dyan ay mga Hudyo. And yes, pagdating sa mga Hudyo, ang election nila is by grace. Well, saan tayo galing kanina? Sa Ephesians? At sino yung kausap nila ni Pablo sa Ephesians? Mga Gentile Christians. At again, yung kanilang predestination is to the praise of the glory of His grace. So whether it be Jews or Gentiles, yung election is of grace. Election is based upon grace. At ang sabi pa nga niya, tinuloy niya sa verse 6, and if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. And ito yung pinupunto ko ho, na sinabi natin kanina, kung ang Diyos ay may nakita sa tao, kaya siya pinili, then it is no more grace.
It is not anymore an election by grace. Pero ang maliwanag sa Biblia, election is based upon grace. So, hindi po pwede. Hindi uubra yung paniniwala na may nakita ang Diyos, whether it for sin faith, for sin action, for sin decision, basta may nakita ang Diyos sa tao, kaya siya pinili. That eliminates grace. No? Sabi ni Pablo, by grace, there is no more works. Otherwise, grace is no more grace. So, it is an election according to the election of grace. So, yung pagpili ng Diyos sang-ayon sa biyaya. Wala sa tao kung hindi yung biyaya ng Diyos. So, election is based upon God's grace. So, again, kung meron man nakikinig ngayon na nag-struggle ka sa bagay na ito, let me challenge you, is your belief in election grace-based? Yung bang paniniwala mo sa election ng Panginoon, is it grace-based? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. So again, God's selection or election is purely grace-based. Nakabase sa biyaya ng Panginoon. Walang anumang merito o dahilan na nasa tao kaya siya ang pinili, kundi ito ay lahat galing sa biyaya ng Diyos. Election is not based upon man's work. Ang pagpili ng Diyos, if those truths patungkol sa ang election ay nakatungtong sa biyaya ay hindi pa enough, ay malinaw sa Biblia na hindi ito nakabase sa gawa ng tao. Sa Romans chapter 9, as we have said, papunta tayo sa chapter 9 na ito ng Romans, ang sabi ni Apostol Pablo, verse 10, and not only this, but when Rebekah also had conceived by one, even by our father Isaac. So, pumunta si Pablo to illustrate itong pagpili ng Diyos. Pumunta si Pablo sa lumang tipan. At ang ginamit niyang larawan ay itong naging anak ni Isaac kay Rebekah. At ang naging anak ni Isaac kay Rebekah ay kambal, si Jacob at si Esau. Alam natin, sa Biblia, si Esau ang panganay and then si Jacob ang bunso. Ang sabi sa verse 11, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. So, merong sinabi dito, yun daw mga bata, which is pertaining to Jacob and Esau, which ito yung ginagamit ni Paul as an illustration. Ito daw mga batang ito, sang-ayon sa kay Apostol Pablo, ay ang sabi niya, ay hindi pa pinapanganak. So, hindi yung sino panganay ang konsiderasyon. Wala pa silang ginagawang mabuti o masama. Hindi yung aksyon nila ang konsiderasyon. Bakit daw? That the purpose of God according to election might stand. Para yun daw layunin ng Diyos sang ayon sa pagpili ng Panginoon ay matatag. Not of works, hindi sang ayon sa gawa, pero sang ayon sa Kanya na tumatawag. So, ibig sabihin, sang ayon sa kalooban ng Panginoon. Now, let me just tuloy natin sa verse 12. It was said unto her. So, again, saan nanggaling yung sinabi? That the purpose of God according to election might stand, ang ayon sa pagpili ng Diyos, yung kalooban ng Diyos ang ayon sa kanyang pagpili, para yun ang mangyari. It was said unto her, to Rebekah, the elder shall serve the younger. Yung mas matanda ang magsisilbi dun sa mas bata, which is very much baligtad. Sa kultura ng mga Hudyo, it is the younger that will serve the elder. Actually, pag namatay yung tatay, ang tatay yung head of the house ay yung pinakapanganay na anak. Siya yung magtatayo bilang head of the house. So, again, yung younger siblings will serve. Pero hindi. The elder will serve the younger. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. So, sang-ayon sa pagpili ng Diyos, according to God's election, He chose Jacob over Esau. Pinili niya si Jacob kaysa kay Esau. Now, let me just put two notes na gusto kong makita ho natin. Number one,
many pastors teach that God saw that Esau will just despise his birthright. That is why God selected Jacob. How many times ko napakinggan ito? Many times. I remember even sa youth camp, napapakinggan ko ito. Nakita daw ng Diyos na babaliwalain lang ni Esau yung kanyang birthright, kaya ito'y ibinigay kay Jacob. Nakita daw ng Diyos na gano'n. Isang maganda question, hindi niya ba nakita na manloloko si Jacob? Actually, pag pinalansin natin morally, mukhang mas palyado morally itong si Jacob. Bakit siya ang pinili? At maliwanag sa Romans 9 verse 11, for the children being not yet born, neither having done any good or evil. At actually, binabaligtad ng ilang mga preachers ang talatang ito. Nakabase nga doon daw sa gagawin. Nakita ng Diyos ang gagawin ni Esau, kaya ang pinili niya ay, again, it totally destroys yung truth na sinasabi dito ni Pablo. Hindi nakabase, hindi ginawang konsiderasyon ng Diyos yung gagawin nila. Hindi yun. Hindi konsiderasyon kung sino ang unang pinanganak, hindi konsiderasyon kung ano yung gagawin nila, hindi yun. Ang binigyan konsiderasyon ay yung layunin ng Diyos ang ayon sa kanyang pagpili na sang-ayon sa Panginoon. Ang pinili ay si Jacob. Esau have I hated. Hindi ibig sabihin na ang Diyos actively, may active hatred against Esau. Hindi yun ang ibig sabihin. Kundi kagaya na sinabi sa Luke 14, again, this, sa the second note doon sa sinabi na yun, Jacob I love, Esau I have hated. Sabi sa Luke 14:26, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciples. Or is God commanding us to hate father or mother? Paano na yung commandment number 5? Honor your father and your mother. So, hindi ibig sabihin to actively hate. Kung hindi, ang pinupunto rito ni Jesus ay kailangan mas matimbang si Jesus kaysa sa mga pinakamalalapit na relasyon natin sa buhay. Na pag pinagpili, ang pipiliing maliwanag ay si Jesus, na ganun katindi yung pagpapahalaga kay Jesus na in comparison, tila baga hatred yung doon sa mga malalapit na sa buhay. So again, yung hate dito ay, ang punto lang ay hindi active hatred ang ibig sabihin na tinutukoy. Jacob have I loved, Esau I have hated. God preferred Jacob over Esau. That is the point na binibigyang diin. Ano ang sabi? Pagkasabi ni Pablo dun sa verse number 13, it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Verse 14, anong sabi? What shall we say then? Is there unrighteousness with God? At actually, nung napakinggan ko, hindi ko maalala kung gusto ko sabihin si R.C. Sproul. Isa rin ito sa mga talagang nagkumbinsi sa akin dito sa doktrina ng election. Why? Pagkatapos sabihin ni Pablo na hindi base sa order ng kapanganakan at hindi base sa kanilang ginawa o gagawin, mas pinili ng Diyos si Jacob at saka kaysa kay Esau. In-exercise ng Diyos yung divine right niya to make a choice. At merong inassume si Pablo. Paul assumed an objection. Objection, Your Honor. Teka lang muna. Hindi ba unrighteous ang Panginoon pag ganun? Hindi ba unfair naman yata? Bakit si Jacob unfair kay Esau? Nakukuha niyo? Inassume ni Pablo, pagkatapos niyang sabihin na mas nang pinili ng Panginoon si Jacob over kay Esau, inassume niya na may objection na lalabas. Pag in-exercise ng Diyos itong kanyang divine prerogative in election, ina-assume ni Pablo na merong objection.
At ang objection ay ito, maaaring ang maging kaisipan, unfair ang Diyos. There is unrighteousness with God. Is there unrighteousness with God? Sa kanyang pagpili na ginawa na ito, meron bang unrighteousness sa Panginoon? At actually, ito nga, as I've said, ito yung isa sa mga talagang nagtulak sa akin na i-embrace this view of election. Why? Itong sabi nga ni R.C. Sproul, yung bang view mo ng election ay sa mata ng tao tila baga unfair ang Panginoon. Ang ibig sabihin ay yung kabilang view na nagsasabing, nakita ng Diyos ang desisyon ng tao, nakita ng Diyos kung sino ang sasampalataya. Anong effort nun? To eliminate any sense of unfairness. Well, nakita ng Diyos. Siyempre, okay lang. Fair. No. Ang election unto salvation na pinoproklama ni Apostol Pablo ay may tendency na mag-stir up ng katanungan na ito mula sa taong nakikinig. Is there unrighteousness with God? Para unfair yata. It seems unfair. Divine sovereign election seems unfair at first glance. Mas pinili niya si Jacob kaysa kay Esau? Bakit naman? Anong dahilan? Unfair naman yata para kay Esau. Pinili niya ang iilan para maligtas kasi yung iba, bakit naman? Unfair naman yata. Nakita niyo ho, itong divine sovereign election, unconditional election unto salvation, ay siyang nag-stir up ng ganitong objection. At first glance, as I've said, at first glance, sa unang tingin, mukhang unfair. Ganito ba yung ating paniniwala o ang ating paniniwala about election is to make it fair. To make it fair. Well, paano? Anong sagot? Unfair nga ba? Unrighteous na nga ba ang Panginoon na pinili niya si Jacob over kay Esau? Walang sagot is God forbid. Huwag nawang mangyari. No, 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 no. Para tong no times 3 with exclamation point. God forbid. It's a strong language. Hindi pwedeng maging unfair ang Panginoon. Well, bakit hindi unfair? Well, tinuloy ni Pablo ang sagot. Verse 15. For he saith unto Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Do you see the consistency? Doon sa sinabi ni Pablo sa verse number, balikan natin, sa verse number 11, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. Nasa kanya nakasalalay na tumatawag. At ang sabi niya sa verse number 15, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Translation, maaawa ako kung kaninong gusto maawa. Actually, sa lumang tipan, pag binasa niyo ang ginamit na salita ay, I will be gracious to whom I will be gracious. Magiging mabiyaya ako kung kaninong gusto mo maging mabiyaya. At sinabi ni Pablo, bakit hindi unfair? Bakit hindi unrighteous ang Panginoon? Sabi niya sa verse number 16, so then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Bakit hindi unfair? Kasi nakasalalay ito sa Diyos. Kasi ang desisyon ay malayang ginawa ng Diyos. Anong importante? God's exercise of His mercy is absolutely free. Hindi siya obligadong mahabag kanino man. Nahabag siya at naging mabiyaya siya at nasa kanya ang malayang pagdedesisyon kung kanino siya mahahabag, kung kanino siya magiging mabiyaya. Sabi nga ng isang mangangaral, si Paul, hindi ko mabasa yung kanyang apelido, pero sabi niya, to deny the freeness of mercy
is to annihilate it. For if it is a matter of debt, ibig sabihin may obligasyon, then it is no longer mercy. Mercy by its very definition is free. Malaya ang habag. Malaya ang Diyos kung kanino. Hindi siya obligadong mahabag sa lahat. He is not under any obligation. Kaya sabi ng Panginoon, I will have mercy. Whom I will have mercy. God is not unrighteous. God is not unfair. Nasa Kanya ang lahat ng karapatan. At wala. Hindi ang pagpili ng Diyos ay hindi nakasalalay sa anuman na nahandoon sa tao. Or in this case, ang ginawang object lesson ay si Jacob at si Esau. Wala sa kanila ang basihan. Nasa Panginoon. At malaya ang Diyos na magdesisyon. So, hindi unfair. Hindi unfair. God is free to show or withhold mercy. Malaya ang Diyos na magpakita ng mercy, at malaya din ang Diyos na mag-withhold ng mercy. At because of time, dito tayo matatapos. Itutuloy natin yung pag-uusap dito sa Romans chapter 9 at mahaba-haba pa ho ito. And I hope nakakatulong ho sa. But let me just read here this. Verse 17, For the scripture saith unto Pharaoh, Even for this same purpose have I raised thee up, that I might show my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth. Therefore hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he will he hardeneth. Sino gusto niyang bigyan ng habag? Bigyan ng habag. Kung sinong gusto niyang bigyan ng pagmamatigas, sino patitigasin niya? Patitigasin niya. God is free to show His mercy or to withhold His mercy. Next time, sa ating time in the Word, Wednesday, Lord willing, i-discuss natin to dahil marami ang nagugulumihan nandito. He hardeneth. Pinatigas niya ang puso. So, ang Diyos ba ay aktibong nagpapatigas ng puso ng tao? Sasagutin ho natin yan, hopefully, Lord willing, next week, Wednesday. Pero gusto ko makita ho natin dito yung soberanong kalayaan ng Diyos. At never na unfair pag in-exercise niya. Ano yung sasagot mo doon? Sabi ng Panginoon, maaawa ako kung kanino ako maaawa. At kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ngayon ay mananampalataya sa ngayon sa Biblia, kasama ka sa mga pinili ng Diyos, kasama ka sa mga kinaawaan ng Diyos, at ang trabaho natin ay hindi questionin ng habag ng Panginoon, kung hindi purihin yung kanyang biyaya, yung kanyang kahabagan sa atin. So let me ask again the question, is your view of election grace-based? Is your view of election in the first glance ay tila baga unfair ang Panginoon? Pero makikita natin hindi pa na talaga unfair. Nasa Kanya ang soberanong kalayaan. Mahahabag siya kung kanino siya mahabag. Hindi siya obligado, hindi siya natatalian, hindi siya napupuwersa. Mahabag siya kung kanino siya mahabag. God is free to show or to withhold mercy. Purihin ng Panginoon sa ating mga mananampalataya. He showed mercy. And nawa, patuloy tayong lumalim sa pagkaunawa at ang layunin natin dito ay hindi para meron tayong bala na pangdebate, kung hindi para patuloy na magbigay sa atin ng init na purihin ng Panginoon sa napakatinding biyaya niya, sa napakatinding kahabagan niya. Walang rason sa atin, pero pinili niya tayo, piniligtas niya tayo, kinahabagan niya tayo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Dito tayo matatapos ngayong gabi sa ating time in the Word. At pagkatapos ho, maya-maya ho, ay bubuksan ho natin yung ating Facebook room para sa prayer meeting. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, mamangha kami
Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng tuloy na liwanag, kaunawa pa, o makita ang sakdal biyaya na ito, na yung paghirap. Makita namin na ikaw nga ay Diyos. Diyos na makapangyarihan. Diyos na malaya na gawin ang iyong kalooban. Na hindi ka natatalian o nauobliga. Panginoon, sa kalayaan mo, soberano, ay minahal mo kami. Pinili mo kami. Kinahabagan mo kami. Karapat-dapat ka lang purihin. Karapat-dapat ka lang paglingkuran. Karapat-dapat lang ialay namin ang aming mga sarili sa iyo. Karapat-dapat ka lang mahalin. Sambahin. Salamat po. At nawa, ngayong mga salita ay patuloy na magsilbing liwanag upang lalo naming makita ang dakilang kaligtasan na iyong ginawa para sa amin. We love you, we praise you. Ingatan mo kami, ilayo mo kami sa masama, ilayo mo kami sa kasalanan, mahabag ka po sa aming mga kababayan na labis na apektado ng pandemyang ito. Habag ka po sa mga nangunguna sa aming bayan. Nawa o Diyos, tulungan mo sila. Lalo't higit sa gitna ng mga ganitong kapanahon, ay lalo nawang maihayag ang ebanghelyo ng kaligtasan. Help us, O God. Tulungan mo kami maging sa patuloy namin mamaya-maya sa online prayer meeting. Kaya patuloy kabilos sa amin. Bilangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. God bless po. Ang muli, Lord willing, Sunday, meron tayong gawain. And then next Wednesday, sa ating Time the Word, nawa tayo magkasama-sama. Magandang gabi. Ingat po tayong lahat.